Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahalagang balita, mga intervention upang lalo pang mapababa ang inflation rate sa bansa, palalawigin pa base na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa harap ito ng pagbagal ng food inflation rate sa 0.1% nitong nakaraang buwan. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Hindi hihinto ang pamahalaan sa pagpapatupad ng kailangan pang mga hakbang upang mas mapabagal pang lalo ang inflation, partikular na ang food inflation sa bansa. Kasunod din ito ng naitalang pagbagal ng inflation sa pagkain na nai-record sa 0.1% ng nakaraang buwan. Maliban dito ay bumaba din sa negative 14.3% ang rice deflation rate at nananatili namang nasa negative 0.4% ang inflation rate sa mga tinaguriang poorer household. Kaugnay nito ay sinabi ni Palace Press Officer Tony Claire Castro na nagbigay direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DA na paigtingin pa ang mga programa na tutulong sa muling pagbangon ng lokal na industriya ng hayupan, lalo na ng industriya ng baboy. Ito'y bahagi na din ng intervention ng pamahalaan upang lalo pang mapababa ang inflation rate sa bansa at isa ng halimbawa dito ang tinatawag na Swine Industry Recovery Project. Pakinggan natin si Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Bilang pagsunod sa nais ng Pangulo na bawasan ang pasaning pinansyal ng mga Pilipino, palalawigin pa ng ahensya ang mga intervention nito upang mapababa pa ang inflation rate sa bansa. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, tiniyak naman ng Malacanang sa publiko na nananatiling nasa sustainable level ang utang ng bayan sa kabila ng paglaki nito sa 17 trilyong piso. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang pag-utang ng Administrasyong Marcos Jr. ay para sa paglago ng mga pamumuhunan tulad ng infrastruktura, edukasyon, agrikultura, kalusugan at social services. Sabi pa ni Castro, nananatili pa itong mababa sa international threshold na 70% debt to GDP ratio. Makikita po natin kung ano ang mga tinulong ng Pangulo at ng pamahalaan sa mga farmers natin, sa mga mangingisda po natin. Pati po itong pagpapataas din po ng mga ayuda at tulong sa ating mga kababayan. Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, pagpapawalang bisa ng bank secrecy rights ng government officials, suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang kabuong ulat ihahatid sa atin ni Raquel Bayan.
Sang-ayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinusulong na panukala para sa pagpapawalang bisa ng Bank Secrecy Law para sa mga government official. Ito IT Communications Undersecretary Claire Castro ay dahil dapat lamang naman na ipatupad ang transparency at accountability sa pamahalaan. Kung matatandaan, isinusulong ni Senator Cheese Escudero ang isang panukala na magmamandato sa mga opisyal ng gobyerno na i-waive ang kanilang bank secrecy rights. Sa ganitong paraan anya, maiiwasan ang pagtatago ng ill-gotten wealth ng mga ito. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Undersecretary Castro na sa mga ganitong hakbang kaugnay sa public service, makakaasa ang mga Pilipino na hindi kailanman magkakaroon ng negatibong tugon si Pangulong Marcos. Ang Pangulo po ay sang-ayon po at dapat lamang po nating ipatupad itong accountability and transparency sa gobyerno. So hindi po tayo magkakaroon ng negatibong sagot mula sa Pangulo. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapataw ng buwis sa online gaming. Pahayag ito ng Malacanang kaugnay sa isinusulong ng Department of Finance na paglalagay ng buwis para sa online gaming operators. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sang-ayon si Pangulong Marcos sa anumang panukala na magpapabuti sa buhay ng mga Pilipino, lalo na kung mayroon itong sapat na pag-aaral na makabubuti rin ito para sa ekonomiya ng Pilipinas. Gayunpaman, batid ng Pangulo ang posibilidad ng pagkakalulong ng isang individual sa sugal, kaya dapat itong pag-aralang mabuti. Batid po ng Pangulo na maaari mangyari sa mga gumon sa sugal at hindi niya naman po tututulan basta po mayroon pong sapat na pag-aaral para po ang tungkol sa buwis na ipapataw man. Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, tiniyak ng Malacanang na may sapat na pondo ang Department of Health para mabayaran ang mga ospital na binayaran sa pamagitan ng guarantee letters. Paglilinaw ito ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro kaugnay sa mga ulat na may mga ospital na tumigil sa pagtanggap ng guarantee letter para ipambayad sa hospital bill ng mga pasyenteng walang pambayad. Ayon kay Castro, may issue ang 39 na ospital sa Batangas dahil kulang sila sa mga dokumentong kailangan para mabayaran sila ng gobyerno. Hindi naman po nagkakaproblema ang gobyerno patungkol po sa pagbabayad ng mga bills po ng ating mga kababayan na covered po ng guarantee letters. Dito lamang po sa 39 hospitals na kinakailangan po ng DOH yung ibang mga dokumento para po sila mabayaran. Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, pinabibilisan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Ayon kay Pangulong Marcos, lumalaki na ang pasanin ng mga residente, negosyo at mga biyahero dahil sa abalang idinudulot ng rehabilitasyon. Sabi ng Pangulo, naglaan ang gobyerno ng 500 milyong piso para maibalik ang kayang bigat ng tulay sa 12 hanggang 15 metriko tonelada sa Disyembre 2025. Kaya't sabi sa DPWH, talagang tinutulak natin sila na bilisan ang retrofitting. Tapos, para matapos agad ng maayos. Ika nila, by the end of this year, yung San Juanico, kaya na ang 12 tons na tatawid. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang mga balita, prioridad ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang proyektong flood control sa layuning maibsan ang nararanasang pagbaha. Sa panayam ng programang Balitang Bayan, sinabi ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. ay maraming flood control projects ang ipinapatayo lalo na sa mga low-lying areas. Yung 2024 po kasi is natapos na natin almost 70% of what we are implementing right now, yung 2024, no? Kasi yung budget namin kasi is good for 2 years po yan, yung implementation actually. So about 70% of all the projects are now completed sa 2024. Now, we are starting now with 2025. So, ang kwan po namin dito is 30% of the projects in 2025 ginagawa na po ngayon. And we are focusing also on the flood control projects. Ayon pa kay Secretary Bonoan, ang malaking hamon ngayon ay ang epekto ng climate change. Sinabi ng kalihim na kailangan na ring tingnan ang kadahilan ng pangkapaligiran at isyong panlipunan sa nangyayaring pagbaha. Masyadong mabababaw na yung riverbeds actually. Because the longest time, hindi ho na bibigyan ng pansin itong dredging, the silting of the riverbeds. Well, of course, one of the reasons na nagkakaroon nito is because of erosion coming from the higher mga mountainous areas, yung kailangan din proteksyonan yung mga watershed. Kasi yun ang bumababa sa mga ilog natin. But we have to address the environmental issues as well at saka yung engineering. Yan ang tinig ni DPWH Secretary Manuel Bonoan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, patuloy ang kampanya ng Climate Change Commission o CCC para labanan ang epekto ng climate change sa bansa. Sa panayam ng programang Impormasyon at Aksyon, sinabi ni CCC Commissioner Attorney Rachel Ann Herrera na kabilang sa kanilang isinasagawa ay ang pagbibigay parangal sa mga kababaihan at kabataan na may katangi-tanging kontribusyon sa komunidad para labanan ang climate change. Nakikipagtulungan na rin sila aniya sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor para sa nasabing kampanya. Yung ating pong awardee na galing po sa Manila, Disaster Risk Reduction and Management Office. Siya po ay actually kawani po ng Manila pero may liling innovation na talagang binuhat niya po yung project na mapa-modernize po yung early warning po para sa mga sakuna o pagbaha, pag-ulan. Gumamit po sila ng technology na mga GIS, so using satellite information, at nakitaan po natin siya ng different kind of leadership because hindi po lahat ng opisina ay may ganong klaseng mga gamit o mga tools na isulong sa kanilang mga lugar. Si Climate Change Commission Commissioner Attorney Rachel Ann Herrera. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, mas marami ng Pilipino ang makikinabang sa internet access, lalo na yung mga nasa liblib na lugar, kabilang narito ang mga guro, mag-aaral, negosyante at ang bawat kabahayan. Kasunod ito ng panguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng Phase 2 at Phase 3 ng National Fiber Backbone o NFB project na nasa 1,800 kilometrong new fiber optic cable na sakop ang Cagayan Valley, Calabarzon, Bicol, Eastern Visayas at Mindanao. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na pursigido ang gobyerno na isulong ang mabilis, maasahan at accessible na internet sa lahat ng mga Pilipino. Sa panahon ngayon, hindi na privilege ang pagkakaroon ng access sa mabilis na internet. Ito ay pangangailangan na. Kailangan nito sa pag-aaral, sa trabaho, sa negosyo, at para mapanatili ang koneksyon sa mga mahal sa buhay. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, direktor ng dokumentaryong nagpapakita ng paghihirap ng mga Pilipino sa kamay ng mga Chino sa West Philippine Sea, balik bansa na. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni J. Mark Dagala. Nakauwi na sa Pilipinas si Baby Ruth Villarama, ang direktor ng kontrobersyal na dokumentaryong pinamagatang Food Delivery Fresh from the West Philippine Sea. Ayon sa Center for Information Resilience and Integrity Studies, binigyan ng Heroes Welcome si Villarama matapos magkamit ng parangal bilang Best Picture Tides of Change category sa prestiyosong Doc Edge Festival 2025 sa New Zealand. Sa nasabing dokumentaryo, pinakita ni Villarama ang hirap na dinaranas ng mga mangingisang Pilipino sa kamay ng mga Chino sa West Philippine Sea. Makakuha lamang ng pagkain kanilang pagkukuhanan sana ng kabuhayan. Umani na sa mutsaring papuri mula sa international community ang naturang dokumentaryo na naglalahad sa tunay na pangyayari na pinag-aagawang teritoryo. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mike Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, Lanao del Sur Solon kinondena ang pagharang ng China sa pagpapalabas sa New Zealand ng dokumentaryong food delivery fresh from the West Philippine Sea. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Kathleen Forbes. Mariing kinondena ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong ang ginawang pangaharang ng China para ipalabas sa New Zealand ang award-winning Filipino documentary na Food Delivery Fresh from the West Philippine Sea. Gini Adyong, hindi na lang pisikal na hinaharang ng China ang ating mangingisda, kundi pati na rin sa katotohanan tungkol sa kanilang karanasan. Ang naturang dokumentaryo ay tungkol sa buhay at mga hirap na kinakaharap ng mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea dahil sa panggigipit ng China. Para kay Adyong, ganoon kaimportante at ganoon din katotoo ang mensahe ng naturang dokumentaryo para naisin ng China na hadlangan ang pagpapalabas nito. Nagpasalamat naman si Adyong sa pamahalaan ng New Zealand sa pagtatanggol sa malayang pagpapahayag at pagsuporta sa pagpapalabas ng dokumentaryo. Anya, ang pelikula ay isang matapang na paraan upang isalaysay ang katotohanan ng araw-araw na pakikibaka ng mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Department of Agriculture o DA patuloy ang suporta sa consumers para malabanan ang gutom. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Tiniyak ng Department of Agriculture ang pagpapaigting sa mga programa na magbibigay ng suporta sa mga consumer, lalo na sa mga mahihirap na Pilipino. Ito matapos na lumabas sa survey ng SWS na bahagyang tumaas ng 20% ang involuntary hunger sa bansa noong Abril. Ayon kay DSP, Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Balikan natin ang ulat ni Mary Ann Bastasa. Department of Agriculture o DA patuloy ang suporta sa consumers para malabanan ang gutom. Narito na po muli ang kabuuan ng naturang ulat. Tiniyak ng Department of Agriculture ang pagpapaigting sa mga programa na magbibigay ng suporta sa mga consumer, lalo na sa mga mahihirap na Pilipino. Ito matapos na lumabas sa survey ng SWS na bahagyang tumaas ng 20% ang involuntary hunger sa bansa noong Abril. Ayon kay DA spokesperson na Asik Arnold de Mesa, kinikilala ng kagawaran ang resulta ng survey at ginagamit itong batayan para palawakin ng mga hakbang gaya ng benting bigas meron na, kung saan kasama na rin sa nakikinabang ang mga benepisyaryo ng walang gutom program ng DSWD. Tuloy-tuloy din ang hakbang ng DA para pababain ang maximum suggested retail price o MSRP ng imported na bigas. Umaasa si Asik de Mesa
na unti-unti ring mararamdaman ng mamamayan ng mga inisyatibang ito ng pamahalaan para manatiling abot kaya ang bilihin at mabawasan ang kagutuman. Ngayon na nagsisimula tayo sa mga programa na kagaya ng 20 pesos na bigas at saka pababain yung presyo kagaya ng sa MSRP, dahan-dahan ito nararamdaman. So siguro we're hoping sa mga susunod na survey together with yung programa natin sa DOLE na sa minimum wage earners, yung programa sa DSWD na walang gutom, eventually, dahan-dahan makakatulong ito, mabawasan yung kahirapan. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Senador Erwin Tulfo nanawagan sa mga ahensya ng gobyerno tungkol sa hiling ng mga seafarer na gawing online ang refresher course training nila habang nakabakasyon. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Pinabot ni Senador Erwin Tulfo ang hinaing ng ilang mga seafarer tungkol sa pinapakuha sa kanilang refresher course training o face-to-face schooling tuwing sila ay nakabakasyon dito sa bansa. Reklamo kasi nga niya ng mga seafarer na uubos lang ang oras nila sa mga training na ito sa halip na ito nilang kanilang oras at panahon sa kanilang mga mahal sa buhay habang nakabakasyon. Pinahagi ni Senator Erwin na hiling sana ng mga seafarer na gawin na lang online ang refresher courses na ito sa halip na pumunta pa sila sa mga training center sa araw-araw. Bukod kasi anya sa mamasahe, gasolina at pangkain araw-araw ay bawas rin ang oras nila para sa kanilang mga pamilya. Naipaab naman na ni Senator Erwin ang issue kay Senate Committee on Migrant Workers Chairman Senador Raffy Tulfo. Nangako Senador na agad na tatawagan ng pansin ang Marina o ang Maritime Industry Authority at ang Department of Migrant Workers o DMW tungkol sa usapin. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Ecowaste Coalition kinondena ang patuloy na bentahan ng underarm cream na nagtataglay ng mercury. Narito ang kabuang balita na ihahatid sa atin ni Jolimar Acuyong ng Radyo Magazine. Muling binalaan ng Ecowaste Coalition ng publiko sa patuloy na bentahan ng 88 Total White Underarm Cream, isang produktong galing Thailand na matagal nang ipinagbawal ng Food and Drug Administration simula pa noong 2021. Ayon sa Ecowaste, ang produktong ito ay may 3,130 parts per million ng mercury. Malayong mas mataas sa limitasyong itinakda ng ASEAN Cosmetic Directive na 1 ppm lamang. Bagamat may babala na ang FDA, patuloy pa rin itong ibinebenta sa ilang physical at online stores sa bansa. May parehong aksyon na rin mula sa mga bansa tulad ng Sweden, Singapore at Hong Kong kung saan natuklasan din ang mercury at iba pang delikadong kemikal tulad ng steroid na betamethasone at salicylic acid sa nasabing cream. Paalala ng Ecowaste Coalition, iwasan ang mga hindi rehistrado at mapangarib na whitening products at maging mapanuri sa mga produktong may over-the-top claims tulad ng instant puti o 100% safe. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolimar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa regional news sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas ang ilang paalala. Calling all runners out there. Ipakita ang pagmamahal sa inang bayan at soberanya. Halina't makilahok sa takbo para sa West Philippine Sea 2025 sa Quirino Grandstand, Manila sa darating na July 27, 2025. Mayroon itong tatlong kategorya, 3K, 5K, at 10K. Race shirts are provided to all registered participants. Hayaan ang mga yabag ng ating mga paa ang maging simbolo ng nag-aalab na pagmamahal at pakikibaka para sa West Philippine Sea.
Para sa registration at karagdagang detalye, bisitahin ang official Facebook page ng Philippine Information Agency. Isang mensahe mula sa PIA at ng himpilang ito. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Alagang Amoso mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan at ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Special discounts para sa mga senior citizen at PWDs nirebisa. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Narebisa RT special discounts para kada senior citizen and persons with disabilities. Dahito itin pakamot ti Department of Trade and Industry Ilocos Norte Office bayat usapang Consumer Tayo Program. Segon kan ni Trade Industry Development Specialist Frances Pagirigan, manipod iti 1,300 pesos nga allowance per calendar week ket nagbalinen at 2,500 pesos. Kunana anay saguday dahito iti Joint Administrative Order number 24-2 series of 2024 para iti special discounts. May nagidretoy ilalawag ni Pagirigan asang gasot 25 pesos iti kada lawas ti mabalin ang madiskwento dagiti senior citizen ken PWDs no gimatang dagiti basic necessities and prime commodities. Inayon na nga ipakita ti senior citizen ID wenno PWD ID tapno magundawayan ti diskwento. Mula Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang AGOO, Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 1, ipinagdiwang ang ika-14 na taon ng Sustainable Development Program o SLP sa pamagitan ng pamahagi ng 2 million peso grant sa mga magsasaka ng Aringay, La Union. Narito si Albert Kawile para sa balita. Nangisayang ka ti Department of Social Welfare and Development Region 1 iti Grant Award Ceremony sa Barangay Galiano, Aringay, La Union. Anang celebrar iti 14 katawan ti Sustainable Livelihood Program ti ahensya. Naangay tinasawang aktibidad babayan ti panakitinulong dagiti kangoronan nga ahensya apakairamanan ti Department of Agriculture Philippine Carabao Center, Bureau of Jail Management and Penology, National Commission on Muslim Filipinos Northern Luzon, SM Foundation Incorporated, Local Government of Aringay ken daduma paing ahensya. Agdagop 2 milyon
a pesos a grant inaipakay kadagiti upat nga asosasyon dagiti Mannalon panggap na parangayan ti panagbiag ken produktibidad dagitoy. Naitampok pay iti seremonya ti panakaitalak ti 10 a masikog a Carabao para kadagiti napili a benepisyaryo babaen iti gatasang kalabaw kontra kagutuman at kahirapan nga inisyatibo ti DIPCC. Ikagaguman daytoy a programa apaduan ti lokal a produksyon ti gatas, itandudo ti sustainable livelihood ken labanan ti bisin ken kinapanglaw kadagiti lugar iti away. Mainayon pay na aramid ti tree planting activity asadyay sa ngagasot akayo nga agbunga iti naimula tapno may tandudo ti pannakasustener ti aglawlaw ken mangipay iti napaw ta pagimbagan iti komunidad. Itampok ti nasaong aktibidad ti panagtitinulong dagiti ahensya ti gobyerno, pribado nga organisasyon ken lokal a gobyerno tapno may tandudo ken mapaduras ti biag dagiti Mannalon. Manipod RP Ago, Albert Kawile para kay Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Albert Kawile mula sa Agoo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. DSWD Walang Gutom Program o WGP beneficiaries sa 13 bayan sa Eastern Samar tumanggap na ng food packs sa isinagawang food redemption activities. Ang detalye ng balita ihahati naman sa atin ni Dayan Camplon mula sa Borongan. Ang mga benepisyaryohan Walang Gutom Program or WGP and Department of Social Welfare and Development or DSWD gikan ha 13 nga mga bungtuhan Eastern Samar ing kinarawat na hantag sa nga food packs hagimbuhat nga food redemption activities adto naglabay nga simana. Ang mga benepisyaryo Eastern Samar ing gikan ha mga bungtuhan may dulong Salcedo, Hiporlo, San Policarpo, Borongan City, Arteche, Canavid, Hipapad, Lawaan, Balangkayan, Sulat, Uras, ngan Giwan. Nakarawat niran food packs gamit ang electronic benefit transfer cards nga ni pinangagihan pagpartisipar ang required nutrition education sessions kada bulan. Lagi pa nagpagkarawat ng mga benepisyaryo na sabi nga programa, hakapareho nga panahon ng mga bungto gikan hay papa nga probinsya Eastern Visayas. Ang Walang Gutom Program ang DSWD nagpapadayon hiton misyon nga mapoy-poyan involuntary hunger ngan sugad man ang malnutrisyon hakada panimalay han kada pamilya habugos nga nasod. Tikang diri syudadhan Borongan, Dayan Camplona para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dayan Camplon mula sa Borongan. Dumako naman tayo ngayon sa Sogod. 3 centenarian sa bayan ng Sogod, Southern Leyte nakatanggap ng 100,000 piso. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Gemma Destriza Narit. Tulo ka mga senior citizens sa Sogod nakaabot na og usa ka gatos ka tuig silang pagpudyo sa kalibutan. Gitawag sila og centenarian, nakadawat sila og usa ka gatos ka libo ka pesos. Sila nga mga centenarians gikan sa Barangay Zone 1, Barangay San Roque ug Barangay Kanangkaan. Kini ilang nadawat sa miaging simana ug ang lokal nga pangagamhanan sa Sogod sa pagpanguna ni Mayor Sheffrey Tan sa Municipal Social Welfare and Development Office ug ingon man OSCA, personal nga naghatag sa cash incentives alang sa tulo ka mga centenarians. Kini nga distribution subay sa Republic Act 10868 o ang Centenarian Act of 2016 nga naghatag og cash gift sa mga Filipino citizens nga moabot sa usa ka gatos ka tuig. Isip simbolo sa respeto ug pagpasalamat sa nasod, din mitabang atol sa paghatag mao sila si MSWDO Head Princess Grace Navales, OSCA Head Immaculada Sereno, Senior Citizens Program Focal Felipa Luzon o Provincial Senior Citizen Program Bonifacio Ejido. Usa ka selebrasyon sa taas nga kinabuhi ug usa ka kinasingkasi nga pasidungog sa usa ka kinabuhi nga napadadyon sa pagdasig sa komunidad. Balita gikan sa Sogod, Southern Leyte, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Gemma Destriza Narit mula sa Sogod. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao
unang halal lane sa Pilipinas na matatagpuan sa Cagayan de Oro na ilunsad na sa ilalim ng Department of Trade and Industry Region 10. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Feza Orellana Owano mula sa Cagayan de Oro. Malampusong gilansad sa Department of Trade and Industry Region 10 ang halal lane launching caravan ug media briefing bag-uhay pa lamang nga gipaygayon dira sa Mulberry Suite Business Hotel, Cagayan de Oro City. Kini ang unang higayon sa Pilipinas nga mahimong gilansad ang halal lane sa pipilang establishmento ug usa kini ka importanteng lakang sa pagpalambo sa industriya sa halal sa Region 10. Nga naghatag og mas daghang oportunidad sa mga negosyante ug konsumidor. Gipanguluhan ni DTI 10 Regional Director Ruel B. Paclipan ang maong kalihok na naglakip sa 5 ka halal lane store area sa tibuok Region 10. Ang mga highlight sa programa naglakip sa ribbon cutting ceremony nga gitambunga ni Director Almer R. Masaliones, Assistant Regional Director sa DTI Region 10, Director Abdul Nasser P. Masorong Jr. SASO 3, Regional Director sa National Commission on Muslim Filipino Northern Mindanao, Ms. Ividan S. Pingson, President of Misamis Oriental Retailers Association, ug si Attorney Jose Edgardo Uy, nga maoy representante sa lokal nga pagagamhanan. Tumong niini ang pagpalambo sa industriya sa halal ug mahatagan og oportunidad ang mga konsumidor na mopili sa mga halal nga produkto. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City, kini sa Tessa Orellana Owano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Feza Orellana Owano mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga. National Irrigation Administration o NIA Zamboanga del Sur nagsagawa ng tree planting activity sa bayan ng Mahayag katuwang ang mga magsasaka. Narito si Blese Boyan para sa balita. Isip pakigiusa sa pagsaulog sa ika-62 nga anibersaryo sa National Irrigation Administration o NIA, naghimo ang NIA Zamboanga del Sur Irrigation Management Office kauban ng mga lokal nga mag-uuma ug usa ka tree planting activity sa lungsod sa Mahayag. Mikabad sa tibuok 800 ka seedling sa nara ang natanom atol sa maong kalihukan. Tumong niini nga malikayan ang pagbaha sa umaabot ug maprotektahan ang mga kabukiran nga kasagarang hinungdan sa pagbara sa mga irrigation kanal. Gawas pa niini makatabang usab ang aktibidad sa pagbintinar sa igo nga supply sa tubig para sa irigasyon labi na sa panahon sa tagtuyot. Gipanguluhan ang kalihukan ni Engineer Girly Detalya, Division Manager sa Zamboanga del Sur nga NIA, diin iyang gipadayag ang importansya sa pagtanom og kahoy nga nara tungod sa dugay nga benepisyo niini labi na sa pagtabang sa mga sistema sa irigasyon batok sa kadaot nga dala sa kalamidad. Gihisugutan usab niya ang kinahanglan sa pag-atiman ug ang aktibong partisipasyon sa komunidad alang sa mga henerasyon nga umaabot. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Iboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Blese Boyan mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo ngayon sa Iligan. Iligan City kinilala bilang kampiyon sa pagbibigay ng proteksyon sa mga kabataan o child protection. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Alwidad Bashir. Ang dakbayan sa Iligan bago lang giilang nga kampiyon sa natad sa pagpanalipod sa bata sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Nakabot sa syudad ang ideal o pinakataas nga level sa functionality para sa fiscal year 2025 Local Council for the Protection of Children o LCPC Functionality Assessment. Ang Iligan giila usab nga child-friendly local governance audit o CFLGA tungod sa pagpasa sa mga assessment nga ilang gihatag. Ang nasangpit nga assessment o LCPC Functionality Assessment mao'y tinuig nga mga programa sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Diin kini nag-evaluate sa performance sa matag LGU sa nasod sa ilang mga lakang o programa
aron mas mapalig-on pa ang proteksyon sa matag bata sa ilang tagsa-tagsa ka syudad o probinsya. Ikan sa Radyo Pilipinas, Iligan, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyo pong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Dadako na tayo sa ating mga segmento. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, amin pong ihahatid sa inyo ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan makalipas ang ilang paalala. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news? Panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Alagang Amoso mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan at ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Sektor ng agrikultura, tumatatag na muli sa tulong ng mga reforma. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Kumpiyansa si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na tuloy-tuloy na ang tinatahak na pagbango ng agri-sector ngayong 2025. Sa kanyang State of Philippine Agricultural Report sa flag ceremony ng DA ngayong Lunes, ipinunto ng kalihim na sa kabila ng mga pinagdaan ng hamon ng sektor noong nakaraang taon, positibong umusad na ngayon ang sektor sa tulong ng iba't ibang inisyatiba at reforma ng pamahalaan. Kabilang na rito ang Benteng Bigas, meron na program na katuparan ng pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makapagbigay ng mas murang bigas. Ayon sa kalihim, nakatulong ito sa pagbaba ng inflation sa 1.3% noong Mayo na pinakamababa sa loob ng 6 na taon. Pinalakas din ang suporta sa mga magsasaka sa pamamagitan ng pagtaas ng buying price ng palay. Pinaigting din ang kampanya kontra smuggling kung saan 18 kumpanya na ang blacklisted at nasa 3 bilyong halaga ang mga nasabat na smuggled agri-products. Tuloy-tuloy rin ang pagpapalawak ng agricultural infrastructure kasama ang cold storage facilities, irrigation system, farmer market roads, agricultural seaports, vaccine development center at pati ng mga mega food hub. Ayon pa sa kalihim, inaasahang maaabot ang record harvest na 20.46 milyong metriko tonelada ng palay sa pagtatapos ng 2025, gayon din ang pinakamataas na ani ng asukal sa mga nagdaang taon. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Samantala, reserbang dolyar ng Pilipinas tumaas nitong Hunyo 2025 ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ang kabuuan ng business news ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Tumaas ang Gross International Reserves o GIR ng Pilipinas noong Hunyo 2025. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ito ay bunsod ng paglalagak ng foreign currency deposits ng gobyerno sa BSP at kita mula sa mga pamumuhunan ng Central Bank. Batay sa paunang datos, umakyat ang GIR mula $105.2 billion noong katapusan ng Mayo 2025 sa $105.3 billion pagsapit ng katapusan ng Hunyo. Binubuo ang GIR ng mga foreign-denominated securities, foreign exchange at iba pang assets tulad ng ginto. Mahalaga ang GIR sa pagtustos ng bansa, sa pag-aangkat ng produkto at pagbabayad ng utang panlabas, pagpapalakas ng halaga ng piso at pagprotekta sa ekonomiya laban sa mga panlabas na panganib. Ang pinakahuling antas ng GIR ay katumbas ng 7.2 months na halaga ng pag-aangkat ng mga kalakal at pagbabayad para sa serbisyo at kita na nagbibigay ng matatag na panangga sa panlabas na liquidity. Samantala, tumaas din ang net international reserves ng bansa ng 0.3 billion o $105.3 billion as of June 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, umakyat muli ang employment rate o bilang ng mga Pilipinong may trabaho sa bansa. Batay sa pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA, tumaas ang bilang ng mga employed sa 96.1% o katumbas ng 50.29 milyong Pilipino na may trabaho o negosyo noong Mayo. Ito ay mas mataas ng 1.62 milyon kumpara noong Abril. Kaugnay nito, bumaba sa 3.9% ang unemployment rate nitong Mayo mula sa 4.1% noong Abril at Mayo ng nakaraang taon na katumbas ng 2.03 million na mga Pilipino na walang trabaho. Samantala, naitala naman sa 13.1% ang underemployment rate o bilang ng mga manggagawang hindi sapat ang kita o nasa trabahong hindi tugma sa kanilang kakayahan. Ayon kay PSA Chief at National Statistician Undersecretary Claire Dennis Mapa, kabilang sa mga trabahong nagtala ng pagtaas sa bilang ng mga employed ay ang skilled agricultural, forestry at fishery workers, managers, clerical support workers, service at sales workers at elementary teachers. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, naniniwala naman ang Employees Confederation of the Philippines o ECOP na kailangang pag-aralang mabuti ang pangkalahatang epekto ng muling pagpapatupad ng taas sahod sa mga manggagawa. Sa panayam ng programang One Trabajo, sinabi ni ECOP President Sergio Ortiz Luis Jr. na umaabot sa 52 milyon ang kabuuang labor market sa bansa. 8 milyon ang nasa formal sector at 5 milyon lamang mula sa sektor na ito ang minimum wage earners na magbebenepisyo sa aumento sa sahod. Ngunit maaaring magdulot aniya ito ng pagkadismaya ng mga mamumuhunan na nais maglagak sa bansa. Itong araw, pag nag-attract tayo ng investment, sinasabi natin, oy, bababa ang sweldo sa Pilipinas, not anymore. Besides all our problems, nandiyan pa nga yung laging natatakot sa mga investors na kahit na hindi natutuloy, syempre, kung ba yung investor, may nagbabantang magpapile kung ano-ano pagkataas ng sweldo, namimili ka ng pagpulalaga ka ng pera. Ayon pa kay Ortiz Luis,
Hindi na rin magbebenepisyo sa taas sahod ang mga magsasaka, mangingisda, mga jeepney at tricycle drivers. Bagkus ay lalong magpapahirap ito sa kanila dahil sa posibleng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang ginagawa ng mga tao, ng mga kumpanya, pagka nagtataas ang sweldo na hindi naman nila para mabawi, tataasan yung presyo nila. Kung hindi na kayang bilhin, tatalo sa imported, tatalo sa nagbabawas ng tao. Yung mga gusto natin mangyari. Yan ang tinig ni ECO President Sergio Ortiz Luis Jr. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Martes, Hulyo 8, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 56 na piso at 59 na sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 39 na sentimo. Ang Singaporean dollar ay 44 na piso at 24 na sentimo. Nasa 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 7 piso at 89 na sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay 7 piso at 21 sentimo. Ang British pounds naman ay katumbas ng 77 piso. Nasa 66 na piso at 27 sentimo ang euro. Nasa 41 piso at 37 sentimo naman ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga naman ng 15 piso at 9 na sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, masusubaybayan nyo na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo, makalipas ang ilang paalala. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan,
Fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Tinawagan pa ni Head Coach Tim Cone ang 4 pa na karagdagang players para sa Gilas Pilipinas pool bago ang FIBA Asia Cup sa susunod na buwan na gaganapin sa Jeddah, Saudi Arabia. Bukod sa mga regular na player ni Coach Cone, mapapasama din si Renz Abando, forward Zav Lucero ng Magnolia at mga mainstay ng Barangay Ginebra na sina RJ Abarientos at Troy Rosario. Ayon kay Cone, pinangalanan ang 4 sa mahabang listahan na ibibigay sa organizers ng Agosto 5 hanggang 17 na liga at malalagay sa under consideration para sa Final 12 ng Gilas. Nagsimula ang preparasyon ng Gilas nitong Lunes kung saan nagkita-kita ang Nationals at Coach Cone sa upper deck sa Pasig. Sinamahan ni na Abarientos at Rosario ang kapwa PBA players na sina Scotty Thompson, Jamie Malonzo, Japeth Aguilar, Calvin Oftana, Chris Newsom at CJ Perez at mga players abroad na sina Carl Tamayo at Dwight Ramos sa unang ensayo ng Nationals. Samantala, inaasahan na ilang players na nasa ibang bansa ang darating mula Estados Unidos katulad ni na Justin Brownlee at AJ Edu habang sina Kevin Kiambao at Carl Tamayo ay kasalukuyang nasa Estados Unidos at South Korea ayon sa pagkakasunod. Napabilang ang Gilas sa Group D ng Asia Cup kasama ang New Zealand, Iraq at Chinese Taipei. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Matutuloy na ang pangarap ni two-time Olympian EJ Obiena na dalhin ang world-class pole vault event sa Pilipinas. Ito ay matapos itinakda ang Atletang Ayala World Pole Vault Challenge mula ika-20 hanggang ika-21 ng Setyembre na gaganapin sa Ayala Triangle Gardens sa Makati City. Magtitipon-tipon si Obiena at ilang nasa top 10 na atleta sa buong mundo para maglaban-laban at ipakita ang kanilang talento sa event na susundan naman ang street vaulting format. Opisyal na kinilala ng World Athletics bilang Continental Tour Bronze category, ang kompetisyon ay nakahanay sa mahigpit na global standards, athlete eligibility at event organization. Ang torneo na suportado din ng Philippine Athletics Track and Field Association o PATAFA at ng Asian Athletics ay magbibigay ng puntos para sa mga lumahok na atleta habang ang magwawaging vaulter ay tatanggap ng papremyo. Sa pakikipag-ugnayan sa Atletang Ayala at MVP Sports Foundation, ito ay pagsasakatuparan ng pangarap ng 29 anyos na si Obiena na dalhin ang top-class pole vault action sa bansa at sa parehong oras maging pagkakataon para sa kanya na makipagsabayan sa mga magagaling sa mundo sa harap ng kanyang mga kababayan. Nitong nakaraang taon, i-host dapat ni World No. 4 Obiena ang kompetisyon sa kaparehang event o venue, subalit hininto ito dahil mas pinili niyang pagalingin muna ang kanyang injury sa likod. At kahit hindi pa nakasulat sa bato, ibinunyag ng kampo ni Obiena na si World No. 1 Mondo Duplantis at ilan pang top pole vaulters ay interesado ng lumipad patungong Maynila para lumahok sa kompetisyon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maghihintay muna ang pangarap ni Kevin Kiambao para makapaglaro sa NBA. Ito ay matapos ang 6'6" forward mula Muntinlupa City na kasalukuyang nasa Sacramento sa Estados Unidos ay hindi napabilang sa lineup ng Sacramento Kings para sa NBA 2026 Summer League na inilabas nitong Lunes. Nag-average si Kiambao sa kanyang rookie year sa Korean Basketball League ng 16.9 points, 6.3 rebounds, 3.9 assists at 1.3 steals sa loob ng 23 paglalaro para sa Goyang Sono Sky Gunners. Sa kasamaang palad, ang dating De La Salle University superstar at UAAP Most Valuable Player na kakapirma lamang ng 3-year extension para sa Goyang ay kailangang maging pasyente at mag-focus sa kanyang pagsasanay muna. Napagdesisyonan ng Kings na magpadala ng lineup na kinabibilangan ng kanilang 2025 NBA draft selections na sina Nick Clifford at Maxime Reynaud, ang papasok na second-year player Devin Carter at 2025 G-League champions na sina Isaac Jones at Isaiah Crawford. Tatakbo ang NBA Super League mula Julio Agis hanggang 20 sa Las Vegas. Samantala, inaasahan namang ibabaling ni Kiambao ang kanyang atensyon sa Gilas, Pilipinas kung saan naghahanda na ito para sa 2025 FIBA Asia Cup campaign sa Agosto. Ang PBA legend at Sacramento assistant coach na si Jimmy Alapag ay kabilang din sa staff ng Summer League staff ng Kings. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kinuha ng Strong Group Athletics o SGA ang serbisyo ni Javi Gomez de Leano at Ian Miller para sa kanilang layunin na depensahan ang kanilang titulo sa 2025 William Jones Cup na nakatakdang gawin mula Hulyo 12 hanggang 20 sa Xinhuang Gymnasium sa New Taipei City, Taiwan. Sasamahan ng dalawang adisyon sa koponan ang malakas na lineup na kinabibilangan nina Kiefer Ravena, Ren Zabando, Jason Breckman, Dave Ildefonso, Ange Kouami, Jeyo Chu at reigning NCAA Most Valuable Player Alan Liwag. Ayon kay Head Coach Charles Chu, magaling na adisyon ng dalawa at makakatulong sa layunin ng koponan. Papunta ang 26 anyos na si Gomez de Leano sa kanyang ikalawang taon na paglalaro sa Korean club na Anyang. Nagposte siya ng averages na 8.4 points at 2.7 rebounds sa kanyang debut para sa koponan. Samantala, ang American reinforcement na si Miller ay nasilayan sa aksyon sa Basketball Champions League Asia at pinangalanang Most Valuable Player sa East Asia Division pagkarang mag-average ng 17.9 points sa 44.1% shooting kasama pa ang 2.6 rebounds at 5.6 assists. Bubuksan ng SGA ang kanilang kampanya para sa layunin nitong back-to-back championships sa Hulyo 13 kontra Chinese Taipei A, kasunod ng mga laban kontra under-25 team ng Japan, Qatar, Australia, Chinese Taipei B, Malaysia, Bahrain at United Arab Emirates. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pagwawakas sa ating segmentong sports balita, pamumunuan ni basketball legend Benji Paras ang mga future stars ng basketball kung saan magsisilbi itong commissioner ng Philippine Youth Basketball Championship o PYBC. Kasama si Deputy Commissioner, Women's Maharlika Pilipinas Basketball League o WMBPL Champion Coach Paulo Layug at Tournament Director Momentum PH founder Carl Villanueva. Nakatakdang pangunahan ni Paras ang mga bagong mukha sa liga na nakatuon sa pagsama-sama ng aksyon at analytics.
Sinabi ng 4-time PBA champion na makakatulong ang PYBC para maipakita ng mga kabataan ang kanilang galing at kakayahan at hindi na nila kailangang mag-antay para mahanap sila ng mga coach. Ang mga coach ng mga eskwelahan, dagdag ni Paras, ay magkakaroon ng mas madaling paraan para makita sila, i-recruit sila at posible ding magamit ng atleta para maipakita ang kanilang nagawa sa social media. Layunin ng PYBC na maging plataporma ng mga kabataan para sa paghihinang ng kanilang talento. Magbibigay ang PYBC sa mga koponan ng halftime analysis para sa evaluation ng performance na koponan, performance reports pagkatapos ng laro na may detalyadong pagsusuri, statistical review ng performance ng mga player, kalakasan at mga bagay na kailangan nilang paghusayan at advanced analytics at performance metrics. Ang kauna-unahang season ng PYBC ay tatakbo mula Agosto hanggang Hunyo 2026 at magkakaroon ito ng 2 komperensya na mayroong rotating age divisions sa ilalim ng single round-robin format. Magsisimula ang unang komperensya ng PYBC sa Agosto at magtatapos sa Oktubre at tampok nito ang age groups na 11 under division o sa mga player na pinanganak ng 2014, 13 under division o sa mga pinanganak ng 2012 at 15 under division o sa mga pinanganak ng 2010. Pagkatapos ng single round eliminations, ang mga koponan ay aabansi sa quarterfinals. Pagkatapos, ang mga nananalong koponan ay papasok sa knockout semifinals at patungo sa best of 3 finals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT sa pagbabalik po ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or mano po ninong, mano po ninong. It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosong nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Ito, Ma'am Susan, pakinggan mo to ha. Nagsalita na ang aktor na si Jameson Blake tungkol sa kung ano ang namamagitan sa pagitan nila ng kapuso star na si Barbie Fortesa. Maraming netizens kasi ang curious kung ano ang namamagitan sa kanilang dalawa matapos ang mga sunod-sunod na pag-viral ng interaction nila together. Sa latest episode ng Showbiz Update ni OJ Diaz ay diretsahang tinanong ng talent manager si Jameson kung ano ba talaga ang meron sa kanila ni Barbie. Tumugon naman ang aktor sa pamamagitan ng isang text message. Ito quote and quote, sabi ni Jameson kay OG, honestly, we are not together. The reason why nahuli kaming holding hands kasi ang daming tao noong nagpa-pictures sa kanya.
Yan ang paliwanag ni Jameson. Anya, inalalayan lamang niya si Barbie dahil baka dumugin na ang actress. Sabi pa, pagpapatuloy pa ni Jameson, I was just assisting her palabas. Gets ko naman, people will think different. Kumbaga, crowd control ako that time. Inaalalayan ko lang si Barbie. Pagpapatuloy pa ni Jameson. Kaya naman, sinabihan ni OG ang mga netizens na huwag nang bigyan ng mali siya ang friendship ng dalawa. Matatanda ang unang inintriga ng netizens. Sina Jameson at Barbie matapos sila makitang sweet at malapit sa naganap na lights, camera, run takbo para sa pelikulang Pilipino noong Mayo 11. Mas lalo pang umingay ang pang-iintriga sa dalawa matapos silang maispatang magkahawak kamay nang may nagpa-picture sa kanila sa isang fun run event. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Eto, yayamang nanonood rin lang naman si Madam Susan ng Eat Bulaga. Palaisipan sa mga netizen kung nagkaayos na raw ba sila o sibil lang sa isa't isa ang mga host ng Eat Bulaga na sina Maine Mendoza at Miles Ocampo. Sa July 4 episode kasi ng naturang noontime show, binati nina Jose Manalo at Wally Bayola si Maine na nagdiwang ng kanyang ika-10 anibersaryo niya sa naturang longest running noontime show sa Pilipinas. Nang mga sandaling yon ay kasama nina Jose at Wally sa Barangay Pasong Putik sa Novaliches, Quezon City si Miles para sa kanilang Sugod Bahay segment. At syempre binati ni Miles si Maine sa anniversary sa anniversary ni Maine na in-acknowledge naman ng huli. Kinawayan pa ni Miles si Maine at tinawag na ate. At ito, matatandang kamakailan lang ay umugong ang chikang kesyo may rift sa pagitan ng dalawang host, lalo na raw nang mapansin ng mga netizens na tila hindi na raw nakafollow si Maine sa Instagram account ni Miles. Pero kung sisilipin naman ng IG account ni Miles, nakafollow pa siya kay Maine. Samantala, wala pang reaksyon, tugon o pahayag ang kampo ng dalawa tungkol dito. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, ito para sa mga Gen Z na tulad ni Ma'am Susan, sinupalpal ng komedyanteng si Pokwang ang kapamilya artist na si Fiang Spit na wag muna daw magyabang. Ito ay matapos ipagmalaki ni Fiang ang mga kabatch niya sa Pinoy Big Brother Gen 11. Sa video na kumalat online, sinabi ni Fiang na wala raw makakatalo o manong makakatalo sa batch nila dahil sa kanilang pagiging very genuine at very authentic. Sabi ni Fiang sa naturang interview, quote and quote, alam mo kahit ilang batch pa yan, walang makakatalo sa batch namin. Hello, Gen 11. Hindi, joke lang, saad ni Fiang. Dagdag pa niya, kaya walang makakatalo sa batch namin kasi lahat kami very genuine, very authentic. Akala nga namin walang manonood o nanonood kaya ganun yung mga ugali namin, pagpasensyahan nyo na. At syempre ito, pinaalalahanan siya ni Pokwang na maging humble naman at wag munang magyabang. Sabi ang mensahe ni Pokwang, quote and unquote, para kay Fiang, my God, Iha, 21 years na ako sa showbiz at ang sekreto, be humble. Iha, yan muna ang pag-aralan. Nakailang PBB season na ang nasaksihan ko pero iilan lang silang active sa showbiz. So, Iha, please wag mo nang magyabang. Bad niya o bad yan, sabi ni Pokwang. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa ating mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista na inihatid po ni Mama JT. Yan na po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Naison, Hiro Lucero at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Pinasasalamatan din natin ang mga naghatid sa atin ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.